Hi guys! For today's vlog, English yun. So kung gusto nyo malaman yung cost of living dito sa New Zealand, panoorin nyo tong vlog na to. Good evening guys! Welcome to our vlog. Time check, it's 9:20, magna 9:25 na. Naisipan kong gumawa ng kape ang aking darling love and nainggit din, gusto din daw niya magkape. Nanonood siya ng live ni Pinboy, yung isa ding vlogger dito sa New Zealand. So shout out Pinboy, maraming salamat sa parati mo pag shout out din sa aming vlog. Maraming salamat sa support. Naisipan ko magkape kasi katatapos ko lang mag-treadmill. Tapos parang hindi pa ako inaantok kasi nga Friday ngayon. So pwede ako magpuyat. Sasamantalahin ko ang pagpupuyat. At the same time, iniintay namin ang mga bata kasi umattend sila ng life group sa church. Silang magkapatid. So, inaantay namin din silang dumating. Tapos, naglalaba din ako. Diba? Ang dami kong multitasking tayo ngayon, guys. So, habang naantay kong matapos yung aming labada at ang mga bata dumating, magkakape muna ako, pati ang aking darling love. Kasi parang gusto kong magkape ngayon, nagkikrave akong magkape. Although nakapagkape na ako kanina sa office kasi every day naman sa office nagkakape ako. Pero black coffee ako. Pagka weekdays, black coffee. Nag-coffee lang ako with milk pag weekend. So, dahil Friday night naman ngayon, nag-check ako sa office. Mamaya kung ano yung pwede nating itapik at pwede namin i-share sa inyo ng aking darling love. See you later. Bye! Guys, ito na ang aming coffee ng aking darling love. Hindi ako masyadong magaling sa pag-design. So, ganyan lang ang aming coffee. Ayun ang aking darling love at nanonood siya ng live ni Pinboy. At yan, makikita nyo ang mga tiklupin ng aking my daughter. So, update ko kayo later, guys. See you! A few moments later. Hi guys! So, welcome to our vlog. Ito na pala yung coffee ginawa sa akin ng aking wifey. At ito yung kodigo namin para sa vlog na to. So, umpisa natin sa house rent. Okay guys, so discuss namin sa inyo ang cost of living for a family of 4. House rent dito for 3-bedroom unit ay roughly is 680 per week guys. So per week dito, mostly ang bayaran dito sa New Zealand ng bahay is per week. Pero meron din namang fortnightly. So yung mga house rent dito, like yun nga, sabi ko sa inyo, 3 bedrooms, nagre-range siya, meron kang makikita like 620 to 780. Oh no, sorry, 720. Yun yung mga nakita ko sa Trade Me. So, inano ko na lang siya sa middle, like 680 per week. So, yung next is yung food for the week, kasama na dito yung mga baon ng 2 bagets namin. Oo. So, kasama din yung baon ko. So, yung food allowance namin or food budget namin for a week is nasa 300 to 350. And then, next. Petrol? Ang petrol is nasa 200 yung aming petrol allowance. 200 per month. Yun yung everyday na gamit. Hatid sundo ang mga bata. Tapos, everyday, actually, everyday, kasi pag weekend, gamit ko din yung car ko for pag mag-grocery or pag meron akong pupuntahan dito sa within Lower Hutt. So, yun ang aking petrol expense, 200 per month. Next is... Yun, importante rin yung car insurance dito. Yeah, ang car insurance namin is 160 per month. Binawasan kasi namin yung car coverage at saka yung participation fee namin ay tinaasan namin. So, ang car insurance dito guys is depende kung magkano mo
ipapa-insured or yung value ng car na gusto mong ipa-insure dun sa insurer. So kami, pinabaan namin kasi medyo mataas kung ang papa-insured naming value is kung magkano talaga yung car namin. Dahil isinama kasi namin si Miguel sa list of drivers. So, kapag kasi below 25 years old ang driver, medyo mahal ang insurance. So, ang ginawa na lang namin, pinabaan na lang namin yung value ng car, plus tinaasan namin yung participation fee para medyo pasok naman sa budget. So, yun, 160 per month ang aming car insurance. And then, next is... Yung electric bill na pabago-bago depende sa season dito. Okay, yeah. So, ang electric bill, guys, mas mahal siya kapag winter kasi madalas kang gagamit ng heater and dryer. So, pag winter, usually ang aming electric bill nagre-range siya ng 385. Parang yun na yung maximum namin. Pag summer naman, like mga 325. Base yan sa previous service provider namin, guys. Kasi nagpalit kami ng service provider this month lang. So, hindi pa namin nare-receive yung aming bill. So, hindi pa namin alam kung bababa or tataas. Sana naman bumaba, guys. Kasi kaya nga kami nagpalit ng service provider. Kasi we're hoping na medyo mura itong yung bago namin. So, yung next natin is... So, yung bukod sa nagpalit kami ng electric company provider, nagpalit din kami ng internet provider namin. Yeah. Ang internet provider namin, dati is, monthly namin is 105 per month. Kasi kasama doon, nakabundle doon ang Netflix. Since hindi naman namin parating pinapanooran ang Netflix, nasasayang lang sa amin. So, nagpalit na kami ng service provider and then tinanggal namin yung Netflix. So, yung plan na kinuha namin is $85 per month. Yun ang aming bagong internet monthly bill. And then next is yung mga mobile phones. Yung mobile phone. So kapag kukuha ka ng plan and then merong 25 gig na data, ang monthly nun kapag naka-group kayo for 2, parang kumbaga bundle or kayo share, parang ganon, ang monthly is $70. Yun is kung ang service provider nyo is yung Contact Energy. Depende din kasi yan, guys. Iba-iba kasi yung service provider dito. So, iba-iba yung presyo nila. So, yung $70 na binigay ko sa inyo, yan is kapag ang service provider nyo is Contact Energy. And then next is... Sa school naman ng mga bata, yung tuition fee. Yeah. So, yung mga... sa school naman ng mga bata, guys, dito kasi kapag ang mga kids nyo is pumapasok sa Catholic school, meron kayong binabayaran na Archdiocese fee. So, sa dalawang naming anak, ang binabayaran namin per month for Archdiocese fee is 243 yata or 245, mga ganun yung pinabayaran namin per month. Plus, meron pang parang school donation. So, yun naman is parang lang yun, voluntary lang naman yung donation na yun. So, hindi ka naman nila talaga oobligahin. Pero may iba-iba pa ding mga magkano yun. So, kami, pinipili na lang namin kung ano yung afford namin na bayaran. So, hindi ko na lang siguro isasama yun, guys, kasi hindi naman siya yung talagang kailangan mo talagang bayaran. May option ka naman, guys, na kung gusto mo mag-donate or hindi mag-donate, yun. And then, next is yung parang miscellaneous namin. Kahit sa labas ng mga ganun. Oo. So, yung... toiletries. Hindi, siguro sama muna natin yung parang other expenses. Kasi
Like yung mga laundry soap, dishwashing soap, yung mga panglinis nyo sa bahay, mga ganon. Hindi kasi yun included dun sa weekly grocery namin. So, kapag nag-aalat ako ng $100 para sa mga, kunwari yung laundry soap, dishwashing soap, yung mga panglinis sa bathroom, sa bahay. So, nag-aalat ako ng $100 per month para doon. And then, pasok natin yung parang other miscellaneous like yung kunwari kakain kayo sa labas, mga ganon. So, sa amin kasi dahil adult na rin yung aming mga alaga, so minsan pagkakain kami sa labas, minimum 100 ang aming nagagastos. Kasi 4 na kami, so maano na rin yung mga full meal na. Oo, full meal na. So minsan kasi yung mga meal dito like nasa between like $18 to $25 ang isa. Pero kung kakain siguro kayo like McDonald's, Burger King, Popeyes, yung mga ganong yung mga fast food, siguro pwede na siguro mga $60 enough na yun for a family of 4. So yun guys, yung mga parang mostly na ginagastos dito sa New Zealand. So, itali ko na lang later kung magkano para meron kayong idea kung magkano yung monthly expenses for a family of 4. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa amin. Kung may request po kayo na gustong naming i-discuss, comment down below na lang. Comment na lang po kayo. Salamat po ulit and good night. God bless. Bye.